GMA. Glyza. Marian. Alden. Hello Countdown fans! Ito na nga ha, yung ating mga main items ay may good feedback, no? Ang daming good feedback nitong Out of Order. Tapos si Ma'am Catherine ay 4th time awardee dito sa Altacon and more mga kasombreros. So pinakauna na dito, unahin ko itong kay Ma'am Catherine, no? Dito ko nalaman na pang-apat na pala niya na Best Actress Award itong mga kasombreros, itong sa Hello Love Again. Yung pinakauna, sa Altacon lang ito ha, mga kasombreros and mga ka-fanatics. Ang pinakauna ay nung 2015, no, She's Dating with a Gangster, Best Actress for Film. Tapos 2017, Barcelona, A Love Untold, Best Actress din. Tapos yung 2019, The House of Us, Best Act or Best Love Team naman ito mga kasombreros, no. So and then Movie of the Year. So yun po, no? So hindi pala siya Best Actress. Tatlo pala yung sa 19 niya. Sa 2019, Best Actress Film, Best Love Team with Daniel, nga mga kasunod, no? Movie of the Year. So yun siya mga kasunod. Grabe, no? Ibang level. And then yung recent nga, no, yung sa Hello Love Again mga kasombreros, ay Best Actress na naman siya. Grabe. So ang agwat ng 2019 tapos 2025 ay 6 na taon mga kasombreros. So na regain, kumaga pa nakuha na naman yan yung corona na Best Actress for Film mga kasombreros sa Alta MediaCon Awards mga kasombreros. So grabe, no, ang tindi ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasombreros. So pero yung mga tao ay may sentimiento. Kumaga pa meron silang tulad nito ni Luis mga kasombreros, talagang nag-comment siya dun sa post din, no. Sabi niya sana uma-attend si Ma'am Catherine, no. Sabi niya sana uma-attend siya sa awarding kung wala siya prior appointment. Tapos may isa rin dito na nag-comment, no, si si Trina. Sabi dito, nag-congrats siya, no, si Trina. Sabi ni Trina dito, tapos gigil na naman ng mga bashers, di na naman nila matanggap na may nakuha award si Catherine. Kaya kahit i-bash nyo siya, lalo nyo lang siya pinaangat. Kaya salamat sa inyo, naway pagpalain kayo sa pambabash ninyo. So normal na actually itong mga bashers, mga kasombreros, no. Si Garnet din dito, nag-congratulate din siya, no. Congratulations, Miss Catherine. Catherine Betado, job well done. Always put your feet on the ground and keep your faith strong, and God will bless you more according to His riches and glory. Tapos may praying emojis, may heart emojis, mga kasombreros. So ayun po siya, no. Tapos alam nyo, yung mga bashers, normal na to mga kasombreros, kasi kahit sa time pa ni na Nora Honor, no, na Viva Santos, Sharon Cuneta. So kumaga pa parang na-immune na rin si Ma'am Catherine mga kasombreros, si Sir Alden, na-immune na sila sa mga gantong mga tipo ng tao sa society at sa mundong ginagalawan nila. Kasi nga ay pang part yun, no, sa isang kumpanya. May mga norms, may mga nakaugalian na talaga ang tao mga kasombreros, na kung hindi naman sila nakakasakit ng physical or so hayaan na lang, kasi part yun ng kailangan. Pero may mga time na pag sobra-sobra na, pwede magdemanda and so on mga kasasagan po. And then ito, so, sobrang kulit ito mga kasombreros, no? Yung Your Honor na show ni na Bobby Villar at saka niya Ma'am Charis Solomon, na magaling na komedyante mga kasombreros. Yung meaning ng GMA, ginawa nila ng dito, ng meaning. Sabi ni Glyza, GMA daw stands for Glyza, tapos yung M, Marian, tapos yung A, Alden. Sobrang nakakaano. Pero yung meaning talaga ng GMA na network ay Global Media Art. Pero si Mama Glyza de Castro, nung nag-guest siya dito sa Your Honor, ay Glyza Marian Alden. Tapos parang ginawa niyang tao dito, parang haligi ng GMA, sina Marian at saka si Alden mga kasombreros. So ang kulit lang mga kasombreros, yung kaya share ko po sa inyo. And then ito, so next item natin mga kasombreros, Instagram story, no, ni Sir Alden, of course, yung pa-teaser niya ulit sa
kanyang pelikula na Out of Order, mga kasombreros. And marami akong na babasa na good feedback kasi napapanahon talaga siya, mga kasombreros, kasi it's about justice, no? It's about katarungan, it's about fighting for what is right, mga kasombreros, and just sa ating society. So talagang napapanahon siya at very relevant ngayon kasi nga sa gobyerno natin, no, ang daming ang daming anomalya, ang daming dapat na mapahatulan, ang daming dapat na managot, ang daming dapat hustisya. Okay, kailangan hustisya at uhaw sa hustisya ang mga tao, mga kasombreros. So ganun po siya. Kung kaya very relevant at nakakatanggap ng grabe, no? Parang parang eye-opener ito sa mga tao na yun nga, no, talagang nangyayari sa ngayon. Okay, recent at saka talagang na-experience ng mga tao yung uhaw sa pagiging uhaw sa hustisya, mga kasombreros. So congrats Pops Alden, ngayon pa lang. And then ito, so dun sa may rally, hindi ko to naisama nung nakaraan. May sumigaw pa pala doon, no? Sabi nila dito ay ikulong si Arjo, ibalik ang Aldab. Ikapanagutin si Arjo, tapos ikulong si Arjo, tapos ibalik ang Aldab. So hindi ko ito nung nakaraan, mga kasombreros. And then ito, so si Mami Min, hindi ko nito na-post, no? Tinag pala siya ng CAD, ng Center for Dentistry, mga kasombreros. Dito kasama niya si Daddy Ted, mga kasombreros, no? Nakasmile silang dalawa kasi nga mga model sila ng CAD, mga kasombreros, no? Kasama of course si Ma'am Catherine. Their smiles make a happy home. So ito po siya, mga kasombreros. So tapos yung CAD dito, meron silang parang caption, mga kasombreros. So ang dapat din natin pangalagaan yung ating mga ngipin, no? Sabi dito ng CAD, the Bernardo family secret to happy, confident smiles, trusting the Center for Advanced Dentistry with world-class care and advanced treatments. CAD keeps every generation smiling because when parents smile, the whole family shines. So book your appointment today at 091-781-20625 and experience world-class dental care that lives up to the CAD standard. So, yan, mga kasombreros, na talaga nag-promote na ako dito ng number, pati number, mga kasombreros ng CAD. So, sa mga gusto lang po. So, Pampanga, I think nasa Pampanga itong CAD, mga kasombreros. And then ito, so last item natin ito, mga kasombreros. Ang kulit, no? May isang fan dito na sobrang tagal na niyang nagpa-picture dati kay Alden. Tapos, nung pumunta ulit siya sa BDO Bulacan niya, Baliwag, Bulacan recently, ay nakapagpa-picture ulit siya, mga kasombreros, no? So, very familiar, parang nakilala na siya ni Sir Alden kasi parang Aldab days pa lang ay fan na ito siya, mga kasombreros, no? Tapos parang na-recognize ni Sir Alden na, honey, you're familiar. Sabi niya ganon. Kasi nga 2015 or mga basta Aldab days pa, ay nakapag-picture siya, mga kasombreros. Sobrang cute lang. So, yun po. Alright, sinasyo sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Ngayong araw po ay September 24, 2025. Wednesday na po, no? Middle of the week na. Bukas, Webes, Biyernes, Sabado na naman. Weekend din naman, mga kasombreros. Alright, so sana po pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang kulit po nito, mga kasombreros. Ang title po natin ay Parang May Amnesia. Psalm 78 verses 10 to 11. They did not keep the covenant of God. They refused to walk in His law and forgot, nakalimutan, His works and His wonders that He had shown them. So, parang may amnesia, mga kasombreros, no? Parang ito yung mga may utang sa atin, tapos nung bayaran na, ay parang nakalimutan. Parang nakalimutan, may amnesia na. Kung kaya sinasabi niya na wala naman akong utang, no? Nakalimutan, mga kasombreros, no? Parang may amnesia. So, sa atin, may mga bagay naman na dapat nating kalimutan, no?
o dapat nating kumaga pa wag nang alalahanin pa mga kasembreros. Let's say yung mga nakaraan natin na mga bighati, yung mga nakaraan natin na mga hidwaan, yung mga nakaraan natin na mga nakaalitan. So yung mga bad experiences, no, bad circumstances and bad experiences mga kasembreros na ayaw ng Panginoon na mag-dwell tayo ba or parati natin inaalala, no? So let's ibaon natin sa limot, no? Yun ang term natin sa Tagalog ng mga kasembreros. So may mga bagay na dapat namang ibaon sa limot, may mga bagay naman na dapat ay hindi natin kinakalimutan, lalong-lalo na yung mga mahalagang bagay mga kasembreros. And bihira na lang siguro yung mga taong naaalala yung mga petsa, yung mga mahalagang dates mga kasembreros ng ating buhay, maliban siguro sa mga mag-asawa, no, yung first date nila for example, anniversary. So pero pag mga petsa ng bayaran at saka so yun talaga mga kasembreros, parang may amnesia ang tao, no, literal na nakakalimutan. Ang samista dito ay nag-urge sa atin, no, na huwag nating kalimutan. Bagkus ay i-remember natin, alalahanin natin mga kasembreros ang katapatan ng Diyos at matuto tayo sa ating mga mistakes ng ating mga ancestors, yung ating mga magulang, yung ating mga nauna sa atin ba. Kumbaga pa yung mistakes, failures, yung mga kumbaga pa yung hindi naging successful na mga ginawa ng ating magulang o ng kuya ate natin ay huwag nating gayahin mga kasembreros, no? So kasi sa buhay natin may mga tayo kumbaga pa, huwag mong gayahin si kuya mo, maaga nag-asawa, huwag mong gayahin si ate mo, maaga nagpakasal, nag-asawa, hindi mo na nakatulong dito sa pamilya. So huwag mo kaming gayahin na magulang mo, no? Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral o kayo magsipag kayo mag-aral. So may mga ganong advice or counsel tayo na narinig sa ating mga magulang. Kumbaga pa, these counsels mga kasembreros, no, yung reminders na ito ay worth keeping, worth obeying mga kasembreros. Dapat sinusunod natin sila at ginagawa natin mga kasembreros yung tama, at saka huwag nang gawin yung mga bad examples mga kasembreros. And yun nga, no, ang pinupunto ng samista dito ay yung mga ancestors, diba? Yung mga naunang lahi sa kanya, no, ni King David mga kasembreros, na kung saan nga yung mga pamilya niya ng mga Israelita mga kasembreros ay kinalimutan, no, kinalimutan nila mga kasembreros yung covenant ba. Kumbaga pa yung kasunduan between God and Israel mga kasembreros. And sa atin sa panahon ngayon, dapat gano'n, no, we should keep, no, we should kumbaga pa, we should be careful. We should not stay away mga kasembreros from the covenant that God has for us mga kasembreros. Kung madalas kasi na nakakalimutan natin yung mga milagro, yung mga wonders, yung mga tulong ng Panginoon sa atin na pinerform at ginawa para sa atin mga kasembreros. Parang yung isang kaibigan natin or yung isang malapit na tao sa atin, no, naging parte ng ating buhay. Wag natin silang kalimutan, especially when they did something good for us na naging part sila ng ating success, ng ating tagumpay, ng kung ano mang narating natin sa ngayon mga kasembreros, no? And Sir Alden is one of the best examples talaga na kung marunong siyang tumanaw ng utang na loob mga kasembreros, si Sir Alden. So kung kaya nag-give back siya sa kanyang industry mga kasembreros, na tumutulong sa mga movie makers, mga collaborations and so on mga kasembreros. So the overall theme of this verse is the importance of remembering God's works and wonders and not forgetting the ways in which He has intervened in the lives of His people, no, sa atin mga kasembreros. Ano sa palagay niyo yung mga bagay na dapat yung pasalamatan sa ngayon, no? At this very moment mga kasembreros. Kasi marami, no? Yung kaalaman, yung guidance, yung provision, no, nagbibigay siya ng pagkain sa amin, no, may mga gulay, may prutas, may hangin, may tubig, marami, no. Yung nakasurvive tayo ngayong araw, nabayaran yung bills na dapat bayaran, yung due date natin, no, yung due date mga kasembreros na bayaran, and so on. Marami yung kaalaman lang, yung strategy, yung idea na binibigay sa atin ng Panginoon na paano magtrabaho, paano gawin ito, paano ganyan, yung guidance ba, yung kung may guide siya, may gabay mga kasembreros ang Panginoon sa atin, and yung hangin na ating nilalanghap bawat hinga natin na libre mga kasembreros, na kung sisingilin tayo ng Panginoon sa bawat hinga natin
ay siguro ang utang natin ay hindi na mababayaran pa, mga kasembreros. And in this verse, the phrase "and forgot his works" refers to the Israelites forgetting the mighty acts that God had performed on their behalf. Throughout the history, the Israelites had a tendency to forget the miraculous deeds that God had done for them and to turn away from Him to worship other gods. So ito yung kasi, mga kasembreros, yung tendency, no? And kahit sa ngayon, sa generation natin ngayon, talagang nangyayari itong nakakalimutan natin minsan magpasalamat. That is why yung mga tao, pagka kita ng pagkain sa pagkainan, sa mesa, agad-agad kain, no? Kasi gutom na. Pagtulog sa gabi, diretso na ng hilata, diretso na ng tulog, nakakalimutan magpasalamat sa Panginoon. So, kasi yung mga simple na pasasalamat, yung heartfelt ba na pasasalamat, mga kasus, counted po yun sa Panginoon. And yung mahalaga kasi sa atin dito, kaya hindi tayo, alisin natin yung amnesia mode, mga kasembreros, yung pagiging forgetful natin, yung ating pagiging makalimutin, no? Kasi ang pagiging makalimutin, mga kasembreros, sa mighty acts, sa mga nagawa ng Panginoon sa atin ay hindi po kalugod-lugod sa kanyang harapan. This forgetfulness often led them to disobedience and unfaithfulness and ultimately resulted in God's judgment upon them. So yun nga, nagre-result ito, kapag tayo po ay nagiging makalimutin, ay nagre-resulta ito sa judgment at saka sa pag-disobey, mga kasembreros, sa ating Panginoon, na kung saan ang pag-disobey at pagrebelde ay parang ikinumpara sa isang pangkukulam, mga kasembreros. So ganun po siya katindi. So the psalmist is highlighting this pattern of forgetfulness as a cautionary tale, warning the people of the dangers of forgetting God's works and wonders. So may kabayaran, mga kasembreros, no, yung paglimot natin sa mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon, especially sa pang-araw-araw natin na buhay. Kasi maraming tao nag-antay lang ng sasakyan, nabanggaan, naligo lang, nabagsakan ng ganito, parang may ginagawa lang, parang may nagagupit na isang bagyo o isang tornado, namatay. So may mga instances, and protection, no, yung protection sa atin ng Panginoon is also worth thanking, mga kasembreros, na pasalamatan siya. The word wonders in this verse refers to the extraordinary and supernatural acts that God performed for the Israelites, such as parting the Red Sea, no, sa time ni Moises, no, hinati niya yung dagat na pula, providing manna in the wilderness, and so on. And so many to mention, mga kasembreros, yung kadakilaan, yung miracles, mga kasembreros, na ginawa ng Panginoon sa ating buhay at sa buhay ng mga ancestors natin, no? Kasi bago tayo, sa time pa lang ni Adam, ni Eve, ni Noah, ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob, and so on, mga kasembreros, ay nandun yung miraculous acts ng Panginoon. So ang paglikha lang sa atin ng Panginoon, talagang utang natin, no? Buhay natin ay utang natin sa Panginoon, mga kasembreros. That is why wag nating kalimutan, wag tayo magkaroon ng amnesia sa kadakilaan at saka sa mabubuting ginawa ng ating Panginoon. And hindi lang naman yung bonggang mga miracles na nahati yung Red Sea, nabuhay ang patay, kung ano man dyan, mga kasembreros, no, gumaling ka agad sa ketong or saan mga sakit agad-agad. So nakita mo na yung mga bulag, nakakita, yung lumpo. So not all the time ganun na miracles, because small miracles, yung mga maliliit na milagro ng ating buhay, nakagising pa tayo sa umaga, sometimes nakakalimutan natin magpasalamat. So wag po ganon, walang ganyan, at wag dapat ganyan, mga kasembreros. Wag po tayong magkaroon ng amnesia. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit of thankfulness or gratitude, mga kasembreros, sa kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time, at mga kasembreros, and paalam po. I love you.